para po sa ating pagninilay, ilang bagay. Una, maghahasik. Sabi po sa unang pagbasa o mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo at mga taga-Korinto. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So, paghahasik, ano ho? So basically ho, makikita po natin kung atin pong titingnan sa ating buhay, ang naghahasik ng biyaya sa tao ay ang Diyos. Ang naghahasik ng biyaya sa ating buhay ay ang Diyos. Mula sa kaliit-litang bagay hanggang sa pinakamalaking bagay na biyayang iyong tinanggap, ang lahat po ng iyan ay galing sa Diyos. Mga biyaya na sa iyo ay inihasik ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang mga biyaya na sa atin ay ibinigay, inihasik ng Diyos, dapat din po ito ay ating gamitin sa kabutihan. Dapat din po ito ay ating ibigay hindi para lamang sa ating sarili kundi para sa kabutihan ng ating mahal sa buhay at ng ating kapwa. So ibig sabihin, kapag ka ito ay iyong ibinabahagi o ibinibigay sa iba, ikaw din ay nagiging maghahasik ng biyaya ng Diyos para sa iba. Maliwanag, kapag ganito ang nagiging ginagawa ng isang tao, ikaw ay nagiging instrumento ng paghahasik ng biyaya ng Diyos. At dahil sa ito ay biyaya na galing sa Diyos na iyo ring inihahasik sa Diyos o inihahasik sa ibang tao, dahil sa iyong ginagawang kabutihan para sa kanila, ang iyong inahasik ay ang kabutihan. Ngayon, tanong, ano ang iyong inihahasik sa iyong kapwa? Ano ang iyong inihahasik sa ibang tao? Ano ang iyong inihahasik sa iyong mahal sa buhay? At kahit ano rin, maaari din nating tingnan, ano ang iyong inihahasik sa iyong sarili? Ito ba ay biyaya ng Diyos? O baka may iba ka pang inihahasik? Ang inihahasik ng kasamaan o ng kasalanan. Ang Diyos mabuting maghahasik sa atin. Kaya naman, kung ang Diyos ay mabuting maghahasik ng biyaya sa ating buhay, yun din ang paanyaya sa ating mga tao, na tayo rin ay maging mabuting maghahasik. Kaya ang ating ihasik, ibigay sa iba o sa ating buhay at sa ating mahal sa buhay, ang pagsumikapan natin ay ang mabuti para tayo'y matawag na mabuting maghahasik. Pero pagka masama ang iyong ginagawa sa iyong sarili, o masama ang iyong ginagawa sa iyong mahal sa buhay, o masama ang iyong ginagawa sa iba, iantay ka. Ang tawag diyan, masamang maghahasik. Diba? So hopefully, sa bawat araw, sa bawat ngayon, you realize na, ma-realize natin na ako ay lagi nang hinahasikan ng biyaya ng Diyos. At dahil sa ito'y aking nakikita, nawa sa aking ting pang-araw-araw na buhay, ang mga biyayang inihasik sa akin ng Diyos ay aking gamitin para maihasik ko din ito sa iba. Kaya,
Unang bagay, ang Diyos ay mabuting maghahasik. Sana tayo rin ay maging mabuting maghahasik ng biyaya at grasya ng Diyos. Pangalawang bagay, pakitang tao. Pakitang tao. Ito po yung isang malaking tema na maaari nating makita sa mabuting balita. Ang sabi po dito ni Jesus, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Yun pong pakitang tao, karaniwan po ito ay yung isa pong term na ginamit dito, yun pong salitang teatro. Doon po sa teatro, halimbawa mayroong teatro. Ako ay isa sa mga gumaganap. Usually, kung ano yung papel na ibinigay sa akin, ay yun ang aking ipapakita, yun ang aking gaganapin. Halimbawa, ako ay kalaban, ay di ako'y lagi ng galit, ako'y lagi ng kontra, ako ay lagi ng sabihin natin kontrabida. Kasi yun ang aking papel. So pagdating ko sa entablado o pagdating ko sa teatro, yun ang aking ipapakitang personalidad. Para bang pakitang tao lamang yung aking gagawin doon kasi hindi naman talaga ako yun. Kaya yun ang paalaala ni Jesus sa mabuting balita na ating napakinggan. Huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Huwag maging teatro lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Inihanay ni Jesus yung ilan. Paglilimos, pagdagdadasal, kapag nag-aayuno. Diba? Yung ginagawa nitong mga nasa, itong mga sinasabi, may ilan, ang gumagawa ay nagpapakitang tao, yung mga mapagpaimbabaw, di pinapakita lamang nila na bala-bala sila yung mabait, madasalin, naglilimos, tumutulong sa tao, pero ang katotohanan, hindi pala. Mga kapatid, hindi porke sinabi ni Father na ay ganito, dapat ikaw ay magdadasal. So bala-bala, ako'y magdadasal ng maigi para makita ng aking asawa na ako'y madasalin. Mga kapatid, huwag po tayong mabuhay dun po sa expectation lamang ng iba. Ako'y sisimba para makita ng aking asawa na ako'y pala simba, para makita ko ng aking mga anak na ganito. Pagka ganyan ang ating ipinapakita, pakitang tao, alam mo, hindi ka magiging masaya. At higit sa lahat, walang lalim ang iyong ginagawa. Sa iyong personal na buhay at kahit sa mata ng iba. Bakit? Dahil pagpapaimbabaw, dahil pakitang tao lamang ang paggawa mo ng kabutihan. Pag sinabi nating pakitang tao, ipinapakita mo lamang sa tao na ikaw ay ganyan ganito. Diba? Kaya sana meron po tayong panghugutan na mas malalim. At ano po yun? Pareho. Ang sabi po sa mabuting balita ay sa Salmong Tugunan ay are. Mapalad siya na may takot sa Diyos na may magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na may magandang loob. Ang Diyos may kagandahang loob sa tao. Kaya nga, siya ay naghahasik lagi ng biyaya sa tao. So, nandoon ang kaganyang kagandahang loob. Alam po ninyo, yun po yung isang magandang katangian na ipinapakita din sa atin ng Diyos na maganda nating tularan o ating pagsumikapan na gawin. Yung kagandahan ng iyong loob. Pag ikaw ay merong mabuting loob at maganda ang iyong loob,
Kasi saan nagmumula yung kabutihan mo? Doon sa iyong kalooban. Kaya kung gusto mo na ikaw ay ang iyong paggawa ng kabutihan ay hindi maging pakitang tao lamang, hindi mapagpaimbabaw lamang. Gusto mong magkaroon ng lalim, palalimin mo muna ang iyong tinatawag na internal life, ang iyong buhay pangkalooban, your inside life. At kapag ka nandoon yan, bubukal ang tunay na kahulugan ng paggawa ng kabutihan. Kaya, padalawang bagay, ang may malinis na puso, ang may malinis na kalooban, hindi nagpapakitang tao lamang. Dalawang bagay, maging mabuting maghahasik ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa mo ng kabutihan.